Hi, welcome to my mini vlog. Today kumain kami ngayon sa hotpot kahit nagda-diet kami ng asawa ko. Hindi to nga namin naisipang kumain kasi nga meron silang promo. Medyo nahiya pa nga kami ng asawa ko kasi kami na naman ang first customer nila kasi dati ganun din kami rin yung first customer nila. So ayan, habang namimili kami ng asawa ko ng food, ikukwento ko na lang kung paano kami nagkakilala ng mister ko. Nagkakilala kami sa Philippines, so hindi kami nagkakilala dito sa China. Nag-work siya noon sa cellphone company, training pa lang siya noon, tapos ako naman sa loan company sa mall. Alam ko noon may gusto siya noon sa kasama ko kasi yun palagi niyang kinakausap. And then ending, ako pala yung gusto niya kasi yun ang sinabi sa akin ng mga kasama ko. And then that time, mahihain talaga ako, and then parehas kaming introvert pa, so parang nagkakailangan talaga kami, and then hindi rin kami marunong mag-English that time. Tapos, yung English niya kasi noon, parang kinakain niya pa, so parang hindi ko maintindihan yung pinagsasabi niya. And then, inaya niya ako noon mag-Starbucks, coffee break ko. Tapos, hindi rin kami masyado nag-usap noon. Tapos, pagkaalis niya, gusto niya akong i-hug. So, sabay takbo na naman ako. Gusto niya pala magbeso-beso. Sabi niya kasi yung mga ka-workmate niya, nagbebeso-beso daw. Tapos, tumating yung time na nireshuffle kami, nilipat kami ng ibang store. So, hinanap niya talaga ako noon. Nalungkot siya nung nilipat ako kasi hindi niya na talaga ako mahanap. Tapos, nung nahanap niya naman ako, dinala niya ako ng milk tea, tapos kung ano-ano mga snack. Meron pa nung umuwi ako ng Pangasinan, talagang sinundan niya ako doon kasi nakatira yung mga family ko. Work kasi ako noon sa Lipa, tapos siya naman sa Calamba. Tapos sabi pa ng mga ka-work ko noon, ba't hindi ko na lang daw sagutin kasi grabe kasi yung araw-araw na effort niya na pagpunta sa work ko dati. So from Calamba to Lipa, ganun kalayo yung tinatravel niya. Tapos lagi pa siyang nadala ng mga pagkain ko. And then one time nagulat na lang ako, kami na pala. Tapos sabi niya kami na pala daw simula nung nag-date kami. Ganun pala mga Chinese, once pala nag-date kayo, kayo na pala. Ni hindi man lang ako in-inform. At isa pa sa nagustuhan ko sa kanya is napaka maasikaso niya. Na rin yung nagluluto, ganyan, ng dinner, lunch, breakfast. Medyo kakaiba lang sila kasi lahat yung chine-check nila, pati mga kinakain mo. Tapos meron pa yung napaka-sensitive nila about sa health. Tapos kung ano yung mga tinitake mo na gamot, talagang chine-check talaga nila pati mga ingredients. Tapos pagkatapos nun yun, kinasal na kami in the year 2022. So kayo kung mag-aasawa kayo ng Chinese, iisipin nyo munang maigi kasi ang mga Chinese lahat talaga nakamonitored sa kanila. Pati sa pera talaga is talagang tinitingnan nila kung ano yung mga binibili mo. So parang transparent talaga kayo sa lahat. Pero one thing lang talaga na matututunan mo sa kanila is yung pagtitipid. Napakatipid nila, saka napakasimple lang talaga nila pagdating sa mga bagay-bagay. So ito na nga, tapos na nga kaming kumain. So binibilang nila yung per stick kasi yan. So yun, dun magbabase yung price ng kinain talaga namin. So ayan, ang binayaran lang namin is 50 RMB lang. So 400 peso lang yun. So kami ng dalawa dun. So hanggang dito na lang. Bye-bye. See you to my next vlog.